Okay, eto ha, matapos natin marinig ang magkabilang panig, hingin na natin ang opinyon ng ating mga kagalang-galang na trio tagapayo. Doktora Camille, ano pong masasabi ninyo sa issue natin ngayon? Okay. Thank you so much, Mama Carla. Alam nyo, Aling Myra, ako natatakot ako doon sa mga sinasabi nyo kanina. Unang-una, kung talagang malinis po, hindi ko po alam. Dahil kasi kung ako ay maraming customer sa isang araw, magpapalit po ako ng bimpong ginagamit nyo. Dahil kasi iba-ibang tao ang tumapak dyan. Tsak sigurado may alipong ngayon susunod na gagamit yan. Dahil kasi kung ano man yung bakterya doon sa unang paang ginamit at again pa rin ang gagamitin nyo, hindi lang po aabutin ng alipungay, tinatawag nating athlete's foot, or pa pwede magkaroon ng buni, yung tinatawag nating ringworm. Mas nakakaroon ng infeksyon at kayo pa ang naglalaganap ng ganitong klaseng infeksyon. Sana maintindihan nyo, Aling Myra, na ang isang manikurista, ang pinangangalagaan, hindi lang po yung pagagandahin yung ating mga daliri sa paa at sa kamay, kundi ang pangangalagaan din po natin yung kalusugan ng bawat customer natin. Kasi kung ang iniisip nyo, yung kalusugan ng bawat customer nyo, talagang dadami ang inyong mga customers. Wala pong diferensya kung anong klaseng brand ng nail polish ang gagamitin natin. Kasi sa ngayon, alam ko, maraming mura. Hindi po kinakailangan na branded ang inyong nail polish. Ang kinakailangan dito, ayusin ang pagtatrabaho sa pagiging manikurista at maging maayos ang ating pamamaraan ng paglinis ng mga kuko. Hindi po kinakailangan uminom ng alak kasi sigurado po, pag kayo nakainom ng alak, kaya lasing kayo o hindi, tsak, may sugat po ang mga daliri ng customers. Yun lang po. Maraming salamat, Doktora Camille. Ang hirap ng nakainom, ha? Kasi imagine, ang liliit lang nung tatanggalin mo na yan. Tapos ganun po. O tapos umiinom na ko. Delikado talaga. Nakakalungkot pa naman uminom. Di man lungkot ka habang nagtatrabaho. Oo. Iiyak ka pa parang, Diba? niloko niya ako. Parang, Baka, diba? So, Parang matanggal. Oo. Hindi pwedeng pagsabayin ang alak at trabaho. Maraming salamat, Doktora Camille. Dr. Love, how are you? Okay lang po. Are they ready for you or are you ready for them? I'm ready. Thank you. Okay. Magandang umaga po sa inyo. Oo, nakakatakot pong magpamanicure sa nakainom. Either lasing o hindi, Aling Myra. Basta nakainom ka, bumitaw ka na, matulog ka na lang sa bahay. Kasi at stake dito ang yung customer mo. Mag-invest ka dito sa iyong trade, no? Ibig sabihin, bumili ka ng mahusay na klase ng nail polish, bumili ka ng mga equipment na magagamit mo para ma-disinfect yung mga ginagamit mo. Kailangan ka mag-invest, mag-train ka. Kung sino, Tesla, I think could help you. Para mag-train ka, para meron kang maipagmalaki sa kanila na sumingil man ako ng 300, 500, bawi ka naman. Kung magmamanicure ka, wag yung tumutulo na yung pawis mo. Siguro yung presentable ka, then pwede kang magtaas ng presyo. Di ba? At kung talagang ayaw mo na sa kanya dahil hindi mo gusto ang serbisyo, malaya tayo na wag nang tangkilikin siya. Maraming salamat. Tama. Ang ganda, malaya kang lumipat. Pero hindi kalayaan ang manira ng kapwa. Maraming salamat, Dr. Love. Attorney Lorna Kapunan, may dadagdag si attorney. Idadagdag ko lang, yung naninira ng kapwa, dalawa yon. Ang tawag doon, oral defamation, yung ta-ta-ta-ta-ta, or unjust vexation, yung either naninira ka ng reputasyon o ano yung annoyance, yung unjust vexation. Oo. Yung gusto mo lang inisin. May kaso yun. 1 buwan ang kulong nun. 1 buwan hanggang 6 months. Kung gusto kang ikulong. Ikaw naman, ma'am manicurista, Myra. Yung ginawa mo sa kanila, kung totoo man yun, syempre, may ebidensya dapat, no? Yung nanay niya, ilang weeks na. Isang week na yan.
Kung less than 9 days yung sugat, slight physical injuries yan kung magkaso siya. Kung more than 10 days, kung 10 days and more, less serious physical injuries yan. Kung kagaya ni Mary Jane na may diabetes siya at nagka-complication siya, no? At yung sugat niya, yung swelling ng paa niya ay hindi gumaling ng more than 30 days, serious physical injuries na yan. At kulong na yan for 6 months. So, parehong may kaso. Ikaw, yung bunganga mo na madumi, kulong. Ikaw, yung manicure set mo na madumi, kulong. Okay. At huling-huli na lang, yung alcohol, yung alak, imbis na inumin mo, ipa-disinfect mo na lang sa mga gamit mo. Ayan. Na lang inumin. Huwag nang inumin yung alak habang nagtatrabaho. Okay? Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan.